at binagsakan po guys ng isang bagsak ni Secretary Larry Gadon itong si Vice President Sara Duterte. Talaga nga namang ni-real talk niya malala itong si Inday para nang magising sa katotohanan. So ngayon nga po guys, binanatan ni Secretary ng Poverty of Alleviation, Secretary Larry Gadon, itong si Sara Duterte. Ukol nga po dito sa ginagawang pambabastos na mismo ni Inday sa ating presidente. Kung noon pinalagpas ni Larry Gadon yung pambabastos ng kanyang ama, pambabastos ng kanyang kapatid, 'di ba? Yung pagwalang hiya nila dito sa ating bayan. Kung noon napapalagpas pa, ito harap-harapan ng nambabastos nang aasar pa, nang uurat pa. Itong si Inday recently, anong sabi niya? I am the appointing designation tawag ito. I am the appointed designated survivor. Talagang nang aasar pa, no? Dito sa ating pamahalaan. Abay, hindi na po pinalagpas ni Secretary Larry Gadon. Pero yung usapin dito is yung patungkol sa hindi niya pag-attend sa rally. Sa rally, sa SONA, mga minamahal, oy! Dito nga sa SONA. Nakita ko kasi, maisog rally, check. SONA X. 'Di ba mantakin mo pag sa mga rally-rally ng hakbang maisog, present, pero dito sa SONA, 'di ba? Tapos self-proclaim ka na designated survivor. Designated survivor ka pala, ba't di ka maka-attend? Natatakot sa mga tanong or baka mapahiya, umi-escape, ganun ba? Naku, Sara, wag kami. Anyway, ito yung sabi ni Secretary Larry Gadon. Sabi niya, after her appearance at the maisog prayer rallies, which turned out to be anti-BBM rallies, there is after a chance to make up and show some degree of statesmanship by attending the SONA and show some respect on her post as Vice President. Kung hindi mo kayang irespeto ang ating presidente bilang kapartido mo sa politika, irespeto mo na lang ang ating presidente bilang isang tao na lang. 'Di ba? Despite na yung ginawa nyo ng mga hakbang maisog rally, na rally para sa sa mga tao, yun yung claim nila. Pero yung hakbang maisog rally doon, yung layunin naman nun, yung goal ng hakbang ng maisog rally is to demolish, to attack, 'di ba? The administration and also black propaganda for the president, which is si President Marcos. Yun naman talaga yung yung goal ng hakbang maisog rally na yan. Kaya kahit sabihin nyo na na lokohin nyo yung taong bayan, hindi para sa mamamayang Pilipino yung hakbang maisog rally. Hindi. Para sa amin yung hakbang maisog rally nyo is a way para tawag dito, i-demolish, 'di ba? I-character assassinate itong ating presidente. Para pala sa mamamayang Pilipino, bakit kailangan yung manira sa inyong mga rally-rally? But then anyway, 'di ba? Sabi nga ni Secretary Larry Gadon, despite na sana, 'di ba, umattend ka nga sa mga rally-rally ninyo, tapos sa SONA hindi. 'Di ba? Sana maging maging sports ka naman. Magpakita ka naman ng kahit paano konting pagpapakatao, kahit hindi ka na mukhang tao. 'Di ba? Kaso wala Matigas din yung mukha ni Inday. Okay. President Bongbong Marcos has not uttered any negative comment against VP Sara despite in the destabilization rallies initiated by her fathers. Uy, totoo yan guys. Never nating narinig na nagsalita ng bad-mouthing itong si President Marcos. Tingnan nyo sa issue ng West Philippine Sea. Ano yung sabi ni PBBM? Hindi naman trabaho ng Vice President, ng Office of the Vice President na magsalita dito nga sa issue ng West Philippines. Kahit pa, pwede niyang sabihin na, hindi ikaw yung chief of foreign architect ng bansang Pilipinas, pero as a vice president na lang sana, 'di ba? Ipapakita mo na may pagmamahal ka sa ating bayan, ganun sana. Ginawa nila ni Robredo noon, nag-comment siya sa pambubuli ng China sa bansang Pilipinas, si Binay, ganun din. 'Di ba? Tapos ikaw,
Diba? Na vice presidente ng bansang Pilipinas, ini-skip mo lang yan. So, never po nag-badmouth si PBBM kahit pwede niyang sabihin ganun. Pero pinagtanggol niya pa din itong si Sara. Diba? Tapos ngayon, ganyan lang yung gagawin mo. Tapos magjo-joke ka ng bad joke. Naku, Sara. Diba? Sarap mong untugin sa... Nakakainis. Diba? Okay, sabi pa dito, supporters and paid bloggers, yan. Tawag dito, destabilization rallies initiated by her father, supporters and paid bloggers. Naku, ang daming ganyan guys, yung mga bayarang vlogger. Meron pa nga, tawag dito, 70K per month, yung mga malalakas ang SOCMED. Narinig ko yung balitang yan kasi meron namang mga screenshot na coming dito sa mga sa mga malalaking vlogger ni P-Dudes, 'di ba, ni Digong New, ay binabayaran ng malaking pera. Umaabot nga ng 100. Depende na lang kung malakas yung kanyang SOCMED. O alam niyo na kung sino yung binabayaran. At saka 'di ba, itong si Maharlika nagalit din kasi delayed yung payment ni Digong noon. Alam niyo yun, 'di ba? Binalita natin yan sa inyo. Sabi niya, "Puta, wala pa yung payment ni Tatay Diggs. Sas, naibigyan na ba sa'yo? Kasi sa akin wala pa." Diba? Anyway, I did not expect this insensitivity from her, as I knew her to be an intelligent person. Naku, Lariga doon, baka noon lang siya matalino. Ngayon, masyadong naging polluted yung utak niya dahil sa kanyang ama. Or else, baka nagpapakitang tao lang noon. Halalan Diba? Tsaka tingnan nyo naman yung ginagawa niya ngayon, hunger for power, napaka-greedy na talaga sila na patalsigin. Itong si President Marcos. Oy, totoo yan guys, greedy na ngayon yung mga dilis, lalo pat malapit na ang ICC. Anyway, sabi pa dito, this only bolster my forecast that she will not win for a national post. Exactly, tama ka, Attorney Lariga doon. Sa kanyang mga ito nga sinasabi ko sa inyo guys wala na talaga kaming dapat isira kay Sara Duterte. Dahil unang-una, siya na mismo ang sumisira sa kanyang sarili. So, pagdating ng 2028 national election, if ever man na tumakbo siya as a president ng bansa Pilipinas, wala na yan. Tingnan nyo na, overtake na nga siya. Tama ba yung word ko? Na na siya, nalalamangan na siya ni Rapi Tulfo, ilang points na lang. Pero hindi ko din gusto si Rapi Tulfo Pero gusto ko yung punto na kinakabahan na yung mga dilis dito. Kaya ngayon pa lang, inaatake na nila itong si Tulfo. Wala. Madumi talaga yung politika Diba? Tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Sinisiraan nila si President Marcos and magjo-joke ka pa ng napaka-insensitive. Hindi. Yung joke na ang pangit, bad joke. Diba? Grabe. Anyway, yun po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.